Brown out sa loob ng 2 taon. Yan ang problema ng mga tiga Mindanao. Pero pangamba ngayon ng Commission on Elections, baka makaapekto sa automated election sa Mayo ang kakulangan ng kuryente sa Mindanao. Makikipagpulong daw ang COMELEC sa NAPOCOR tungkol sa problemang ito. Pero aminado ang National Grid Corporation of the Philippines na hindi tiyak na walang magiging aberya sa darating na eleksyon 2013. Live mula sa Quezon City, may report si Lala Roque. Lala? Jessica, ramdam na talaga ang problema sa kakulangan sa kuryente sa Mindanao. Kaya naman tanong ng ilan, paano na mangyayari sa automated elections sa Mayo? Dahil sa kawalan ng kuryente sa lugar, hindi nagamit ng isang babae ang kanyang nebulizer ng atakihin ng hika sa Barangay Tumbler, General Santos City. Hindi na siya umabot ng buhay nang dalhin sa ospital. Dahil naman sa isang short circuit matapos ibalik ang kuryente, nasunog ang 10 bahay, chapel at daycare center sa Barangay Pasunanca sa Zamboanga City. Ilan lang ito sa mga problemang nag-ugat sa rotational brownout sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ang problemang ito 2 taon nang tinitiis ng mga residente. Pero ngayong buwan, tumagal pa ng 3 hanggang 8 oras araw-araw ang brownout, dahilan para mangambang ilan sa automated elections. Ang isang dahilan, natutuyo na raw kasi ang Lake Lanao na pinagkukunan ng halos kalahati ng supply ng kuryente sa Mindanao. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, sa ngayon 800 to 900 megawatts lang ang nagagawang kuryente ng NAPOCOR para sa Mindanao. Kulang na kulang sa kinakailangang 1,200 to 1,300 megawatts. Paliwanag ng NAPOCOR, isa raw ang eleksyon 2013 sa mga dahilan kung bakit tumindi ang brownouts. Tinitipid daw kasi nila ang supply ng kuryente. In the first place, the Department of Energy and the Commission on Elections mandated the National Power Corporation to ensure that there is going to be sufficient electricity for Mindanao this coming May 2013 elections. Pero ang COMELEC nangangamba pa rin baka makaapekto sa automated election sa Mayo ang brownout sa Mindanao. May kipagpulong daw sila sa NAPOCOR pagkatapos ng Semana Santa. We have to know what is the situation. Pero we don't want to use the battery. Delikado rin yun. Mas mabuti na yung regular power. Ang NGCP naman sinisikap daw na nasa maayos na kondisyon ang lahat ng daanan ng kuryente. Pati raw ang schedule ng kanilang maintenance, itinatapat na hindi makakaabala sa eleksyon sa Mayo. Gayunman, aminado ang NGCP na hindi 100% sure na walang aberyang mangyayari sa eleksyon. Lalo't panahon na ng tag-init, mas lumalakas ang konsumo ng kuryente. Ang lahat ng maintenance activities namin which require shutdown, pinospone namin yan. Kung hindi namin ma-fast track bago mag-eleksyon, pinospone namin. So a week before and a week after, we will have no maintenance activities. Daanan na lang natin sa dasal na walang ibang mangyaring makakalala dun sa sitwasyon. Pagtitiyak naman ni Pangulong Aquino, pinag-aaralan na ang magiging pangmatagalang solusyon sa brownouts. So, yung immediate solution will probably be a diesel-powered plant. Bakit diesel? Yun ang pinakamabilis na maitatayo. Alam naman yung kuryente sa Mindanao, karamihan hydro. So nakaimbak yung tubig to ensure precisely na may adequate na electricity, no? Especially for election day. Jessica, nakatakda na ba makipagpulong kay Pangulong Aquino mga involved agencies bukas para naman matiyak at mabigyang solusyon ang mangyayaring supply ng kuryente sa Mayo, Jessica? Okay, alam mo Lala, parang nagkaroon yata ng deception sa isyong ito kasi a few months back, lumabas na itong posibilidad na ito and sinabi ng gobyerno hindi yan mangyayari. Bakit bigla-bigla na lang mangyayari rin pala? Yun nga, Jessica, pero ang paliwanag sa atin, 2 taon na talagang may problema dahil kulang na kulang talaga ang power plant sa Mindanao. Ang gumagana lang pala dyan ay hydro. Hindi kagaya dito sa Luzon, marami tayong mga pinagkukunan ng kuryente. May coal, may gas, may diesel power plant. Kaya ayon sa kausap natin, si Attorney Cynthia ng NGCP, kailangan talagang madagdagan ang source ng kuryente dyan sa Mindanao. Okay, pero ang tanong ko, bakit hindi pa nila sinabi noon, nung unang lumabas tong possibility na ito, a few months back? Kasi na-raise na yan, and then sabi nila, hindi, nag-assure pa sila na there's enough power supply in Mindanao, and then before we knew it, nangyayari na pala, nagro-rotational brownout na.
Yun nga, Jessica, kung baga matatanong natin yung timing, bakit ngayon pa kung kailan, 2 buwan na lang, eleksyon na. Nako. Maraming salamat, Lala Roque.